malaki po yung rally dyan po sa Luneta, tsaka dito po sa yung mga tao rin po dyan sa EDSA, no? Huwag naman po tayo magbulag-bulagan sa tunay na objective ng mga taong nasa likod nito. Okay? Let's distinguish between those who are actually calling for transparency and accountability and those who are riding on the issue simply to push for their selfish political agendas. Of course, ano po ba yung objectives nila? Install si Sara Duterte. Na hindi rin po ganun kalinis. Kung ang issue po dito kay Marcos ay corruption, yung gustong ipalit nito mga DDS, hindi rin po malinis. Okay. How about the second option? Yung mga nagpo-push naman po ng military junta. Yung mga gustong magkaroon ng military adventurism, mag-install ng isang military junta, tapos may ilang mga personalidad na uupo dyan. Delikado rin po yun. Bakit po? Sino po ba ilalagay doon? What would assure the public that after that military junta is established, talaga magpapatawag ng election? Delikado po, no? Meron din po tayo isang nakikitang option. Mag-resign yung dalawa. Ang install yung Senate President, tapos magpapatawag ng election. Ingat-ingat po dito sa mga options na ito, no? Dito tingnan natin. Gumagana po ba yung sistema ng hostisya? Ito pong proseso. Kaya nga po, di ba, in-invite po natin sa programa ngayong gabi si Ombudsman para tingnan natin. Kayo kumilatis. Meron po ba nagiging direksyon itong investigasyon? Kung tatanungin nyo, meron po. Mabagal ba? Oo, at saka hindi. Ako personally, nababagalan ako. Pero I also understand the point na mahirap magsampa ng kaso kung kulang yung ebidensya. Dahil kahit alam mo, convinced ka na guilty itong mga hayop na mandarambong na ito, kailangan talaga merong sapat na ebidensya na tatayo sa korte and would be enough to convict the scums, itong mga walang hiyang ito. So, in a way, I'm willing to wait. Pero dapat meron ng mga makasuhan bago magpasko dahil tumatagal na po ito, no? Yung mga kongresista, yung mga senador, yung mga kontraktor, pati pa po yung mga kasabwat dyan po sa executive department, hindi lang po dyan sa DPWH. So far, gumagana po yung proseso. Kaya kailangan po natin bantayan. Ang problema, marami po mga sumasakay sa issue na ito. Ito mga DDS. Sinasakyan po yung issue, hindi dahil gusto nila magpanagot eh. Ang gusto nila, i-install yung kanilang poon. Yun po yung delikado. At syempre, yung mga nasusukol ng mga senador, yung mga nakaambang kasuan, syempre, kanino kakampiyan? Di syempre, doon sa mga DDS para protektado sila. So isipin nyo, kung gusto nyo accountability, ito ba yung accountability hinahanap natin? Mapapalusot itong mga walang hiyang ito. Ano accountability yung pinag-uusapan natin dito? Etong ganito, yung konteksto nito nangyaring political upheaval dito, hitik po sa hypocrisy, kaipokrituhan. Yan po yung sana ma-realize sa mga kababayan natin. Huwag po tayong magpadala dito sa mga nagpapanggap na mga anti-corruption advocates all of a sudden. And in fact, tahimik sila eh. Tsaka una-una, sino ba mga bumoto dito kay Bongbong Marcos? Di ba kayo magkakasama sa unit team? Di ba kayo pumili dyan? O ngayon sinusukan ninyo? Dahil nabiyak na kayo. Hanep din eh, no? Grabe. Abangan po natin. Pero syempre, yung mga senador na tsaka yung kongresista, syempre, sana okay magkagulo para medyo ma-delay at least yung mga pagkaso sa kanila. Tsaka itong si Zaldico, no? Talagang i-analyze po ninyo yung motibo nito. Hindi ko po sinasantabi yung mga aligasyon ni Zaldico, no? Meron siya mga sinasabing totoo sa tingin ko. Pero meron po siya mga dinadagdag. Kasi meron siyang gusto objective eh. At meron mga tao nasa likod nito. Yun po yung pagbasa natin. Hindi naman po tayo naive dito. May gumagamit kay Zaldico ngayon. Si Zaldico, syempre, unang-una, gusto niya iligtas yung sarili niya. Ang problema lang, yung script niya, parang sumobra. Masyadong polished. Pwede ba naman wala kang kinalaman doon sa di umano 100 billion insertion, di umano ng Pangulo? Ano ikaw? Biktima? Talagang, sige, susundin ko yung utos ng Pangulo, mag-i-insert tayo ng 100 billion, pero wala akong pakinabang dyan. Ano yun? Dutiful congressman ka lang? Sumunod ka lang nang wala sa'yo? Ang hirap naman paniwalaan nun. Hindi po ba? Kaya again, ingat-ingat po tayo, no? At ipagdasal po natin yung ating bansa. Dahil kahit sang direksyon ka tumingin, puro demonyo nakikita natin eh.
team kasamaan, team gadiliman, team balasubas, team ipokrito, team oportunista. Yan ang nakikita natin.